'Cause I'm lost in this memory, leaving behind my own illusion, lost on my dignity. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko, mga kababayan kong Pilipino, di ba? Meron tayong re-reactan ngayon. Ito ay unusual video, no? Ito ay video kay Kuya Red. Di ba? Makichismis tayo, makichismis. So sabihin nyo naman, bakit mo pinakikialaman niya? Nilagay niya sa public eh. Pag nilagay sa public, pwedeng komentan niya ng kahit na sino. Katulad ng mga nasa baba na yan, may 0 comments nga. Pero pwede akong maglagay ng comment niyan. Ano ba yan? Binubura ba ni Kuya Red? Bakit 0 comments? Diba? 0 comment? 0 comments? Comment? Diba? May 2,000 views na, pero ano. So, ang title ng video, Kuya Red ipinatawag sa barangay dahil sa di umano'y trespassing issue. So, bakit na anuhan ka ng trespassing? When you say trespassing, pumunta ka sa isang lugar na wala kang permiso. Tama? Pero kasi kadalasan yung kadalasan ng dahilan nyo, ito semi dinidebunk nyo yung sarili nyo eh. Well, bago ako mag-opinion, pakinggan muna natin, kung bakit ko nasabi na semi dinidebunk nila yung sarili nila. So, i-play na natin ito, mga kababayan ko. Hello mga idol, kumusta? And Kuya Red here, no? So, namiss ko. Ba't parang bumabagsak yung katawan ni Kuya Red? Di ba? Ang pagkakala mo kay Kuya Red, di ba chubby-chubby yan na Bakit yung leeg niya lumalaki, Anyway, pagpatuloy natin. Na yung actually this is not a live video. Kaya lang mamayang gabi 7 PM magla-live ako regarding this. Alam niyo naman siguro kung ano ito kasi nasa title naman, no? Yan, so itong video na kunang ko to last around 2 weeks siguro, 2 weeks ago, na actually itong location kung saan pumasok ako, ito meron tong title na solo exploration. Okay, so hindi ko lang maano yung title, pero solo exploration siya, na nandun ako sa isang parang abandonadong bahay, no? But hindi yan yung topic natin. Ang topic natin abandonado natin. Solo exploration sa I'm so sure hindi ka naman solo doon dahil may taga-kalabog. Joke lang. Tingnan natin yun. Anong video yun ni Kuya Red? Two weeks ago daw. Solo exploration. Parang wala naman dito. Baka ito, solo AM challenge ba? Ito? Yung puneraria ba? 2 months ago na yan eh. Pero 2 weeks ago daw eh. Isa-isa natin doon sa 2 weeks ago. So, nagsimula itong 2 weeks ago dito. Pare na walang ulo. Diba? Mga kababayan, kinausap ko yung principal neto. Ay, actually, hindi ko kinausap. Si Raymond, anong name ng, Di ba, Squeaky Pickles, Olivia? Kinausap natin. Sa akin, hindi nagre-reply. Pero, kay Olivia nagre-reply. Ano name ni Sir? Di ba? Raymond Perez ba? Tama ba ako? Raymond Dolar Perez, yung principal ng school na yan, yung Carpenter Hill Element. Nakaabot nga sa office ni yan eh. I don't know kung ano resolution ngayon. Nakaabot na sa office ni Vice President Sara Duterte yan eh, dahil di ba DepEd siya. Diba? Kasi yung principal nito,
Kinokontak ko, ayaw ako sagutin, ayaw ako harapin. Mukhang mukha lang naman hindi ko sinasabing, kamukha kasi ni Kuya Red, baka mamaya yung principal niya kamag-anak ni Kuya Red, Yung Carpenter Hill, bawal yan man Di ba? Ilalagay mo sa peligro yung pag-aaral ng mga estudyante, matatakot. Hindi yung buhay ng mga estudyante, pag-aaral, syempre matatakot yung mga pagkakalat nyo, may paring dyan sa Carpenter Hill subdivision. Elementary school, sorry. 'Di ba? Kinontak ko yung si Sir Raymond Dular Perez, siya yung principal. Ayaw akong harapin. 'Di ba? Nag-email ako sa sa Coronadal. Tinatawagan namin yung Coronadal office ng DepEd. Walang sumasagot. Hanggang nakaabot kay BP Sara. Tapos in-email na yung mga, I don't know kung ano resolution yan, Pero nung nag-reply kay Olivia yan, nung kinausap ni Olivia, na report na daw nila sa right authority ito. Pero we don't believe. 'Di ba? Tignan natin resolution. Inaabangan ko pa yung result Anyway, kasi right natin yun para sa mga bata. Bakit mo aanuhin? Bakit mo gagawing yung school? Gagawin yung katatakutan, 'di ba? Tapos gumagawa kayo ng mga peking doon videos. Mahiya kayo sa balat nyo. 'Di ba? Fake naman yung ginagawa nyong video. Sinabi nyo pa paring pugot pa reflection lang ng blackboard at electric pan 'yan. 'Di ba? Asan dito yung 2 weeks na video? 5 days na to, Ang may nakikita lang ako na may title na solo dito. 2 months ago. Solo 3 AM. Kaya lang punerarya to. Funeral home naman. Anyway, pagpatuloy nga natin to. Merong tawag diyan, umalma. At sa atin. Balak nila magpa-file ata ng trespassing. Okay sa akin. Kasi naman. But tomorrow, pupunta kami sa barangay para pakinggan yung both side. Okay, pero ang totoong pangyayari mga idol, hindi ko lang babanggitin kung saang lugar to ha. Okay, but ito yung may papakita ko. So, ang nangyari is hindi ko talaga alam na mayroong bahay dyan. Tapos meron akong isang tao na nakilala since 2016. Kakilala ko na siya. Pero unahan ko kayo na hindi ako taga rito. Si Mrs. lang ang taga rito, no? Yan. So sabi sa akin na actually siya nag-offer na merong bahay dyan. Sabi niya mayroong bahay dyan. Pwede niyong i-vlog yun. Sabi ko, anong bahay yan? Nakakatakot ba yan? Creepy ba? May tao ba? Abandonado ba? Kasi yun talaga yung first step natin tatanong tayo Sabi niya wala na yung dyan kasi yung may-ari patay na. So, yun yung clear na ko Yung may-ari patay na. Kasi yung ito yung sinasabi ko medyo may debunk din yung sarili nyo. Unang-una, ang katuwiran nyo kasi, lalo na ikaw Kuya Red, pag mag-explore kayo, tutulong kayo sa mga kaluluwa, di ba? Diba? Yung ni-refer na ganon, nga pwede nyo i-vlog, hindi naman kayo ni-request doon para tulungan yung kaluluwa Parang sinabi nyo lang na pwedeng pag-vlogan. Di ba? Doon kayo nagkakaroon kasi ng problema. Ibig sabihin, doon palang peke yung ginagawa nyo talaga. Kasi pumupunta lang naman kayo doon para mag-vlog talaga. Yung mga dahilan nyo na may tutulungan kayong kaluluwa, may kabulsitan kasi iyon. 'Di ba? Okay lang sana kung may abandonadong building dito, sasabihin nyo na tingnan natin baka merong entity dito kasi usually mga abandonadong bahay. Kasi pag nakakita ka na abandonado, ganyan na agad kayo Feel nyo na agad Di ba men? Dito pa nga lang, so pumupunta kayo doon na wala naman talaga kayong purpose, wala kayong tutulungan na kaluluwa or pupunta lang kayo doon para mag-vlog lang talaga.
Paano yung mga ano? Gusto ko malaman, ano yon? Anong, may solo daw eh. Ito bang funeral na to? Yung funeral ba na yan? Tingnan nga natin mamaya. Pero tapusin muna natin sinasabi ni Kuya Red. Tapos sabi ko, sino yung caretaker dyan? Ang sabi niya, ako yung caretaker dyan. Ako yung kumbaga, ako yung humahawak ng, siya yung tumitingin. Tapos, yung baboy niya, andyan mismo. So, dahil yung baboy niya nasa loob, of course, naniwala tayo na, buo yung paniniwala natin na siya talaga yung caretaker. Next, ito rin kasi ang susunod yung pagkakamali. Huwag kayo mag-rely sa caretaker lang. Kasi yung caretaker na yun, wala namang, sorry ha, puno yung bibig ko wait lang. Kasi yung caretaker na yun, hindi naman yun yung authority dun sa dun sa property Nagigets nyo ba? Nilagay yung caretaker yan from the name itself, self-explanatory, di ba? Siya yung tagapangalaga ng lugar, tapos papapasukin kayo. Kahit pa sabihin mong pumayag yung caretaker, yung pinasok nga nila Donsky yung school na pinasok nila Donsky, nagalit yung teacher kasi ang katwiran ni Donsky doon, pinayagan daw sila ng guard. Hindi naman yung guard yung doon yung may authority Ang trabaho ng guard, hindi mag-approve. Ang trabaho ng guard, magbantay. Diba? Magbantay, i-ensure na yung papasok sa school ay mga authorized. Sino mga authorized? Mga students. Diba? Parents na nag-enroll dun yung anak. Diba? Yung mga nagpe-pest control, mga janitor, mga teachers. Ghost hunter? Come on, man. Diba? Kung magpapaalam kayo doon sa talagang may-ari, talagang ang mangyayari, ilalaglag kayo ng caretaker. Hindi walang authority ang caretaker. Actually nga, dapat idama yung caretaker dyan Dahil caretaker nga siya Di ba? Just imagine, yung, maid nyo sa bahay. Di ba? Magbabakasyon muna kami sa Baguio, Iwanan ka muna namin, alagaan mo yung bahay. Then malalaman mo, nagpapapasok ng kung sino-sinong lalaki. Di ba binababoy yung bahay mo? Hindi ka ba sasama ng loob doon? Tapos ang katwiran nung nakapasok, pinayagan naman po kami ng maid nyo Di ba, men? Katarantaduhan kasi yan, men. Di ba? Doon kayo magpaalam sa mismong authority, hindi doon sa kung sino-sino lang. Siguro, nagpaabot sa inyo ng bayad yun. Siguro lang, ha? Tapos yun, to cut the long story short, nag-investigate na ako. Sabi ko, bro, okay ba to? Walang problema. Walang problema. Yan. So, vlog ako. So, siguro after mga ilang araw, yun na yun, may nagreklamo na trespassing araw ako. Pero mga idol, the full detail on this is mamayang alas 7 na. Okay, mamayang alas 7. So, actually, ito yung pinadala sa akin. Sabi na ng barangay. Yan, tinakpan ko lang yung address ha. Huwag muna nating ilabas yung address. Okay, invitation to first note. Actually, Kuya Red, dapat hindi mo na talaga to pinapakita sa public Diba? Ang nangyayari dito, kumukuha ka ng sympathy online. Pasasamain mo pa yung dyan yung kung sino man yan. Eventually, malalaman at malalaman yan. Diba? Nung, ang tawag dito? Nung nagpapatawag sa'yo. Hindi naman na dapat ginagawa to, men. Lalo maiinis sa'yo yun Diba? Dapat kinwayat mo na lang to. Ano ba? Hindi, wait lang. Anong purpose ba nito? Ano bang purpose nitong vlog na to? Kuha ng simpatsya? Yun ba yun? Ito yung pangalan ng complainant nandito. Ito seal kasi ito ng barangay, kaya dyan yung pangalan ng barangay pati yung babaw. Kanina lang ito pinadala sa akin, and today is Sunday. 5 ngayon, November 5. Linggo, no? Kasi bukas yung namin, parang hearing, tinatawag na hearing. Yan, versus Winlove. Actually mga idol, ito talaga yung totoong pangalan ko. Winlove
Kaya lang, yung last part, hindi yan S, Z yan. Z for zebra. Kaya pala red dahil love nga, win love. Okay. Makes sense. Kaya pala kuya red dahil nga ang heart red, di ba? Ang love. So, mali yan. Okay, and you are hereby invited to appear before me personally on before me kasi yung kapitan yung sumulat baga invitation to November 6, 2023 at 2 p.m. Office of the Barangay Hall. Yan, ito. Your presence is very much appreciated. Issued this 3rd day of November. Ba't walang detail nung ano? Siguro ngayon lang naibigay ito. Pero 3 pa siya in-issue. Yan yung ano ng kapitan, no? So, wag natin ipakita mo na yan. Sarado mo na yan. Silyado mo na yan. Yan. So, eto mga idol. Number 1, hindi ko alam yung location. Inoffer sa akin na mayroong bahay doon. Tapos, sabi ko, okay ba talaga yan? Yan. Pinuntahan natin, binlog natin. Hindi ko alam kung ano yung purpose nito. Kung bakit. Hindi ko rin sinasabing frame up ito. Kaya nga bukas, malalaman natin. So, ang lalabas kasabwat pa yung, yung caretaker. Uy, baka mamaya sa akin na naman ibintang yan, ha? Wala akong kilala doon kung anong lugar yun. Ang nasa search ko lang yung school yun, aminado ako. Nireport ko yung sa school kasi mali yun, Kuya Red. Mali talaga yun, yung mag-imbento kayo ng istorya doon sa loob ng school. Diba? Hintayin mo yun. Pakita ko nga yung email ko kay Ay, tunay na pangalan ko yata yung gamit doon. Wait lang ha. Sa office ni BP Sara yun eh. Wag na lang. Tunay na pangalan ko yata yung nakalagay doon. Diba? Mali kasi yung ginagawa nyo, Kuya Red eh. Diba? I think ito siguro eye-opener na rin sa'yo to na yung mga fraudulent activity talaga, hindi, pare-pares naman tayo, ito ha. Hindi ko sinasabi na ako'y malinis din. Diba? Pare-pares tayo makasalanan na tao. Diba? Pero yung pinapakita nyo kasi online, diba yung ginagawa nyo, ang dami kasi naluloko nun, men. Okay lang sana kung inutok mo lang yung kapitbahay nyo lang, yun lang talaga yung naapektuhan. Pero every time kasi na nagva-vlog kayo ng mga ganyan, hindi lang naman yung mga viewers nyo yung inuulol nyo eh. Yung property owner din, alam nyo ba na bababa ang real estate value nun? Pagka na-recognize yung yung subscribers mo ilan? Just imagine 362,000 subscribers meron ka. Then papasokin mo yung isang bahay, 'di ba? Sasabihin mo doon sa 362,000 na tao na yun ay haunted. Then pag dumating yung time na ibebenta yung bahay, yung ng may-ari ng property at ma-recognize ito yung napanood ko na haunted hindi na bibili. Bababa yung market value nung property. Lalo na yung White House nyo. 'Di ba? Hindi maganda yung ginagawa nyo, pati yung Black Lady House nyo na yon. Kasi ang iniisip nyo lang kasi talaga sarili, siguro itong time na to sinisingil na kayo ng mga ginawa nyo. 'Di ba? No matter how hard kung ano yung explanations mo diyan, Kuya Red. Ano ka diyan? Yari ka diyan. Pinasabi ko sa inyo. Ang gawin mo agad yan pag isa lang ang way dyan aminin mo na hindi totoo yung ginagawa nyo. Mahirap yun sa'yo, Aminin mo na hindi totoo yung ginagawa nyo at humingi ka ng tawad. Kasi kung ang gagawin mo lang naman, magsusorry ka, so ganun-ganun na lang yon. Yung property ko, may multo. 'Di ba? May white lady. Don't know kung anong video kasi yun Hinahanap ko 2 weeks ago niya daw in-upload. Baka pin-private na siguro. May solo daw sa title Hindi ko na makita Kasi 3 weeks ago, San Telmo. Solo lang daw siya 'Di ba? Hindi ko Kung ito, no?
Tapos siguro after the kapitan, titingnan natin. Simpleng ano lang yan, Kuya Red. Simpleng simpleng pagkastigo lang sa yan. Dahil mali talaga yung ginawa mo. Yun lang yun. Walang frame up dyan. Ay siguro, frame up ka kung bad trip sa'yo, siguro napangakuan mo ng malaking pera tapos hindi mo binayaran. Siguro, pwede, no? Kung ganun yung nangyari. Kung hindi ka tumupad sa presyo or halimbawa nagka-bookingan talaga, no? Na, kaya nga sa susunod, mag-iingat. Mag-iingat. Kahit ba naman na, tayo, nagka-clash tayo lagi online at kinokontra ko kayo, syempre concerned din naman ako sa'yo. 'Di ba? Akala nyo ba natutuwa ako pag napapahama kayo ng ganyan? Mukha ba akong plastic? Hindi. 'Di ba? I mean, siguro ito na yung eye-opener. Tandaan nyo ha, marami ka ng follower. Hindi ka na mahihirapan magbagong buhay eh. 'Di ba? Pwede ka mag-isip ng ibang content kung hindi mo kayang iwanan yung pag-ghost hunting, mag-urban exploration ka. Yung pumunta ka sa iba't ibang lugar, kaya lang magastos yun, Kasi mas tipid nga naman ng paulit-ulit na Black Lady House yung puntahan mo. Tapos magbigay ka na lang ng bigas at ulam dun sa magpapanggap na White Lady. Tama ba, Gary Ghostbuster? Di ba, men? Yung ganyan kasi, di ba, hindi pang habang buhay yan eh. Kasi kapag hindi talaga totoo yung ginagawa mo, sa ayaw at sa gusto mo, darating at darating ang time na malilintikan ka talaga. Kasi dalawang issue yung yung na-damage mo eh. Unang-una, nag-trespassing ka nga yan. Pangalawa, yung integrity ng lugar. Di ba, binaboy mo. Yung katulad ng sinasabi ko kanina, di ba, bababa yung market value ng property sa kaganyan nyo. I-make sure nyo, yung White Lady House na yan, baka mamaya, White Lady, yung White House nyo na yan, di ba? Baka mamaya, magreklamo din yung, yung may-ari. Ay, naku, Diyos ko. Kung anong mangyayari bukas, kasi, siguro magpa-file sila ng trespassing. So, kung ako, may mali ako, bawa, pumasok ako sa isang lugar. Actually, for about 300 or 300 plus, almost 400 location, kailanman hindi nangyari tong ganito eh. There's always a first time, di ba? Nga lang. Nagpapaalam talaga kami. Kahit public cemetery, nagpapaalam kami na pwede naman pasukin yan kasi public yan eh. Hindi, eye-opener or na rin sa'yo to, Kuya Red. Sa susunod, siguraduhin nyo, yung pagpapaalaman nyo ay may authority. Diba? Hindi pwedeng verbal eh. O mas maganda nga, i-video nyo haba. Ganito na lang. Sinong vlogger ngayon? Sinong vlogger ngayon yung pagpupunta, pinapakita talaga nila na nagpaalam sila? Dino-document din nila. I-document nyo rin na nagpapaalam kayo. Para malaman kung sino talaga yung pinagpaalaman nyo. Kasi kapag yan ay verbal lamang, diba? Pwede kami umano dito ha, tapos binigyan mo lang ng 500 yan or pwede ka itanggi niyan. Hindi ko kayo pinayagan. Patay kayo. Anong panghahawakan nyo? Diba? Mga ghost hunters, mga ito rin yung ito rin yung pagsikapan nyo na na aralin, 'di ba? Hindi sa lahat ng oras kasi nakakalusot yung ginagawa nyo. Katulad niyan, 'di ba? Pero kahit gano'n nagpapaalam kami kasi iniwasan natin yung mga issue na ganyan, no? Ang tanong kasi, yung pinagpaalaman mo ba nga, inuulit ko, yun ba yung may-ari ng bahay o caretaker lamang? 'Di ba? Yung mga din diyan, Sir, I am Reverie, 'di ba? Baka mamaya caretaker lang kinakausap nyo. Siguraduhin nyo muna na baka o kung caretaker, hindi, sa bagay, halimbawa, nandun na kayo sa location. 'Di ba? Nandun na kayo sa location, tapos ang nakakausap nyo lang naman talaga doon ay caretaker.
wala kayong makausap, kung ganun ang mangyayari, i-video nyo na lang habang kinakausap nyo yung caretaker. Kahit huwag nyo nang ilagay doon sa vlog, basta may documented kayo na, ito, pumayag siya. Kasi once na tinanggi ka dyan, yari eh. Dapat, if ever man na kakason, siguro kasama din dapat yung pumayag sa kanya. Di ba? Sila yung umano eh. So, lalong-lalo na yan na bahay. Pero panoorin niyo yung live ko mamaya kasi gusto kong hingiin yung ano niyo eh. Gusto kong hingiin yung nasa mind ninyo. So, kasama ba ako doon? Sige, panoorin ko yung Kuya Red. Hindi, this time tulungan naman natin si Kuya Red. 'Di ba? Kung paano siya makakaahon doon sa shithole na kinalalagyan niya. Ipapanood ko kay Sir Earvlog. Uy, 1 taon na lang si Sir Earvlog, abogado na. Good luck, Sir Earvlog. 'Di ba? Ano ba talaga to, saan papunta? Kasi this is my first time nagpatawag sa barangay. Kasi kahit titingnan mo yung file ko, Winlove Galvez, kahit sa police, sa NBI, saan man yan, barangay sa buong Pilipinas, wala akong case na nanuntok or nanggulo. Wala. This shit happens talaga. Kahit na sobrang, hindi, I do believe naman si Kuya Red mukha naman talaga mabait na tao din. Kahit papaano, ilabas na natin yung pamimeke ng video, 'di ba? Nakikita mo naman siya na magalang din naman siya magkausap sa mga fans niya, sa mga supporters niya, 'di ba? Ibigin na natin kay Kuya Red yan. Kaya nga lang, Kuya Red, shit happens talaga. Kahit sa akin, may nangyari ng ganyan na sa trabaho man, 'di ba? Naalala ko nung college days ko. Sige na nga, di naman tayo perfecto lahat eh. Doon sa chemistry lab pala. Sa chemistry laboratory. May isang chemical doon na nag-iba ang kulay. Yung pwesto ko doon sa chemical doon sa chemical yung pwesto ko doon, nandun ako tapos dito ini-store yung chemical eh. Nag-iba yung kulay. So, nung nag-investigate sila, ako yung pinagbintangan na nag-contaminate nung mga chemicals doon. Binagsak ako noon. 'Di ba? Kaya nga 5 years ako sa nursing noon eh. Hindi, masama ang loob ko noon talaga, men. Wala akong kasalanan doon eh. Hindi ko nga kinakapitan yung mga doon eh. Nung tiningnan ng professor namin, nag-iba yung kulay ng chemical. Ibig sabihin daw, may nag-mix doon na hindi alam ang ginagawa. Nagkataon doon ang pwesto ko noon. Binagsak ako noon. Sama ng loob ko noon, men. 'Di ba? Yun ang kauna-unang, bagamat hindi ko naman sinasabi matataas ang grades ko, puro 3. 'Di ba? Puro pasawa. 'Di ba? May isa akong 5. Yun nga, chemistry. Dahil doon, hindi ko siya nakuha ng summer kasi nga limited lang yung slots ng class. Kaya napilitan ako mag-isang sempa dahil doon. 'Di ba? Hanggang ngayon dinadala ko pa yun. Pero yung mga kasamahan ko nag-graduate na, ako hindi pa dahil lang doon sa Usually kasi nursing 4 years, 'di ba? Pwede ko namang mag 4 years din ako dahil magsa-summer class ako. Wala ngang chemistry nun. Anyway, move on na tayo. Naranasan ko din 'yan, 'di ba? Na naiinis din ako nun. Parang ang tingin ko sa sarili ko nung bobong-bobo ko naman, putya. Samantalang yung mas bobo pa sa akin, nagmamarcha na dun sa paakyat sa sa entablado at may diploma na at magbo-board exam na. Ako, 'di ba? Nangyayari talaga 'yan, men. 'Di ba? Kaya ito sa akin, malaking to eh. Parang hindi ako mapakali dito eh, na kumbaga bago sa akin ito. Once na malampasan mo yan, okay na yan. 'Di ba? Hindi, ganito, Kuya Red, kung mapapanood mo tong video ko,
Si Sir Ear Vlog, bibigay ko sa FB. Yun yung ano eh, yun yung legal advisor ko eh. Si Sir Ear Vlog. Bibigay ko sa FB just in case po na maano nyo si Kuya Red. Ipa-PM nyo sa akin si Kuya Red para ma-advisean siya ng gagawin. Or hindi, kahit yung mga ano nyo, mga siguro naman I'm so sure yung mga sponsor mo diyan, may kilalang mga lawyer at ano. 'Di ba? Wag mo nang yung chance mo bukas na pagpunta mo diyan, wag mo nang payagan na makaabot pa kayo ng korte. Kung ano yung settlement na mapapag-usapan nyo sa barangay, umagri ka na lang. 'Di ba? Para matapos na 'yan. Hindi ako legal expert pero kung may mga details kang ibibigay dun sa ano, willing akong tumulong. Ako, sige. Papakausap ko sa Sir Ear Vlog. Hingi ng mga opinions ninyo kung ano yung nasa sa loobin ninyo at pagtitimbang-timbangin ko kung saan ba talaga papunta ito. Okay? So mamaya mga idol, magkita-kita tayo. Isipin mo, pag pinabarangay mo na yan, hindi mo na magdidemanda yan, titingnan kung mafi-fix sa barangay yung ano, yung problem. Diba? Huwag kayo aalis sa barangay, hindi kayo ayos. At pababaan ng pride ang laban dyan, men. Kung feeling mo talaga, timbangin mo, huwag ka na magturo ha, huwag ka na magturo. Kasi minsan hindi, si ano naman pumay, huwag na magganon. Kung feeling mo mali din yung pagpasok mo doon, aminin mo na lang, humingi ka ng tawad. At kung may settlement na hinihingi, at tingin mo, tawaran mo ng konti, or kaya mo namang gawin, makipag-settle ka na lang. Kaya nga ibabarangay eh. Diba? At least nga, buti nga yan, dinaan muna sa barangay eh. Ha, shoutout na rin tayo mamaya. Alas 7 ng gabi, live tayo dito sa Facebook. Live din tayo dito sa YouTube. Okay? Ingay. So, yung Facebook natin is Kuya Red Galvez. Tapos yung YouTube natin is Kuya Red Goes Adventures. So magla-live tayo regarding this yung pag-uusap namin sa barangay tomorrow. Okay, salamat talaga ha. Salamat talaga sa pagsuporta ninyo kay Kuya Red. And this time, gusto kong gusto kong hingin yung mga saloobin ninyo about this. Kuya Red, PM ka lang ha. PM ka lang sa akin. Kita tayo mamaya ha. Mamaya is November 5. Alas 7 ng gabi. So, advance. Thank you so much in advance. Kita-kita po tayo mamaya. So, yun lang mga kababayan. Anong tingin nyo doon? Hindi to panahon para matuwa or Siyempre, kahit pa paano din naman, naging part din naman ng viewing experience natin mga videos ni Kuya Red. Diba? Kung pwede natin tulungan yung tao, tulungan na lang natin, mga kababayan ko. Yung mga, dyan, yung mga pwedeng tumulong kay Kuya Red, nood kayo mamaya. Ay! 9:30 na to, Manood na lang kayo kanina. Bagay, hindi na PM nyo si Kuya Red kung gusto nyo tulungan. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.